Welcome aboard sa itong podcast. I am Captain Sling. Pagpakilala ka sa sarili mo. Ako si Edri Hans Maala, taga Bicol, 21 years old, kadete sa MB Pilipinas Cebu. Ilang months ka na on board? Pa 3 months na ako, sir. Pa 3 months. So before ka dito, nabarko, meron ka bang ibang company na nasampahan? Wala, sir. Ito yung First barko mo to. sir. So ano man yung reason na nagsiman ka? Sa akin, sir, ang kwento sa akin, sir. Simula pa lang, elementary ako, sir. Pinangarap ko na maging seaman, sir. Tapos, siyempre yun din gusto lang ng mga magulang ko. Pero talagang hindi ko binasa sa magulang ko. Talagang gusto ko maging seaman. So ikaw talaga yung nag-proceed? Oo, sir. Nagpili sa kurso mo. So, lisod ba ang first ni mong salang dito? Mahirap ba yung pagsalang? Anong experience mo? Mahirap ba yung pagsalang in first? Sa experience, sir, hindi man, sir. Meron ka bang experience na dito na nahihirapan ka? Sa ngayon, sir, na almost pa 3 months na ako. Lahat man, sir, okay. Wala pa akong Kasi kung sa usapang trabaho, kaya ko naman, sir. Pero kung yun, sa mga kasamahan lang talaga, kung Sa kasama? sa pakikisama lang talaga. Nahihirapan ka? Oo, ang ibang dito. Hmm. Pero dapat talaga bilang kadete, adjustable. So may ano mang ano man ang pinaka-importanting dapat na skill para sa mga sipa rin na pagbuhat? Ayun, sir, dapat pag kadete ka, marunong ka mag-adjust sa lahat ng bagay. Kung ano man ang ugaling meron ka sa labas, huwag mo nang dalhin dito. Kung pangit ugali mo dun, kung hindi ka marunong makisama sa labas, dito baguhin mo na. Dapat disidido ka, wag kung papasok ka lang tapos hindi ka mandisidido, sayang lang. So before ka nagsampa dito sa pagiging apprentice, meron ka bang mga mahirap na experience or parang hindi mo na achieve or na nahihirapan ka na ma-achieve? Saan, sir? Sa barko, sir? Hindi, sa school, sa experience sa inyo. Ang sir, wala man, sir. Wala. Sir. So, ano man yung mga documents na inuna mo, yung i-training mo bago ka nagsampa ng barko? Ang inuna kong documents, yung medical ko, sinigurado ko muna na capable ako na Physically fit. Physically fit ako maging CBT. Tapos sinunod ko na yung mga trainings. Kompleto ko na yun. Tapos yung iba't iba kong documents. So someday, gusto mo ba rin maging officer or going to chief mate and captain? Oo, sir, kung may darating sa akin na opportunity, sir, kukunin ko na, sir. Kung may bibigay man sa akin na opportunity, siyempre kukunin ko na yun. Hindi na ako atras kung sa posisyon na official. Ano bang yung mga daily routine mo dito sa barko? Sir? Trabaho mo? Yung pagising mo, ano yung ginagawa mo? Daily task, daily routine. Pagising ko, ang duty ko 48. Gising ako ng alas 3:30, tapos duty. Tapos ng duty, maghihintay ako ng standby. Paka-standby sa proa. Tapos paka-dock na ng secured na yung barko. Linis na. Tapos pakas maglinis, doon na pahinga na. Tapos pahinga, maghintay na ulit ng duty na alas 4 boarding time. Boarding time ng passengers. Yes, sir. So, naka-feel ba ka o homesickness dito? Naka-homesick ka ba? Ako, sir, may part din na hindi, sir, kasi strong person. Oo, sir. Nasanay lang ako. Nasanay ka na? Nasanay na ako, sir, na palaging wala sa bahay. Simula nung nag-college ako, sir.
So, maayo. No? Yun. Ano man ang mga dapat iwasan sa mga decadents para iwas sa bulimia? Ano, ang iwasan niyo yung ano, Mag-inom. Hindi maiwasan. mag-inom. Huwag kayong mag-inom. Iwasan niyo pa ang ano, pagiging tamad, pagiging matigas ang ulo. So, ano ba yung itulong mo sa mga aspiring seekers para ma-inspire din sila sa ano? Ang masabi ko sa mga ano, sa mga aspiring na seekers na wala pa sa barko, dapat adjustable kayo sa lahat ng yun nga, dapat adjustable kayo sa mga sitwasyon. Tapos dapat talagang disidido kayo na magbarko, hindi yung nagsiban kayo para papugi-pugi lang o Yun. papakit ka lang sa barko. Hindi yung pwede. Worth it ba yung pagbabarko mo dito? Yes sir. Sa ngayon sir, worth it naman sir. Ang masabi ko, worth it naman.